Okay, kabayan, balik po tayo muli sa ating palatuntunang ating alamin. At pinag-uusapan po natin dito ang mga bagay na sa palagay ko makatutulong po sa ating mga kababayan sa larangan po ng produksyon ng pagkain. At kapag produksyon ng pagkain, everybody is involved. Everybody should know something about this, should say something about food production, sapagkat sa aking pong palagay, sa palatuntunang ating alamin, ang dapat na maging number one sa mga programa po natin sa ating bansa ay ang pagkain, produksyon ng pagkain, pagkatapos ang ating kalusugan, at isusunod na po natin edukasyon at iba't ibang mga programa na kailangan po ng buong sambayanang Pilipino. At yan po ay hindi ko po pwedeng palitan. Sa aking isipan, ang produksyon ng pagkain ay napakahalaga. Kaya't ang larangan ng pananakahan at pangisdaan, kabayan, ang ating pong pagbibigay proteksyon sa ating kapaligiran, sapagkat ang ating pong likas yaman na nasa ating paligid ay binigay ng ating Panginoon upang ito ay ating pong pakinabangan at maibigay po natin ang pakinabang na ito sa ating pong buong sambayanan. Alam nyo, kahit nasa Biblia, kabayan, ang isa sa mga bagay na unang binigyan ng pansin at unang binigyan ng pagpapahalaga ay ang pagkain, produksyon ng pagkain, ang ating kapaligiran, ang ating tubigan, at yung pong iba't ibang uri ng hayop at isda at mga halaman na kinakailangan ng buong sanlibutan. Ayan po ay napakahalaga para po maibigyan po natin ng emphasis, kabayan, dito po sa ating palatuntunang ating alamin. Okay, napag-uusapan po ang pagbibigay halaga sa mga binigay sa atin ng Panginoon para tayo po ay mabuhay ng masagana, ay ang tungkol po sa mga insekto na kagaya po ng pukyutan. Alam po ninyo, may nagtanong sa atin, bakit ka, Jerry, palagi mong binabanggit at pinag-uusapan ng tungkol sa pukyutan, sa honeybee? Ay, hindi naman yan ang concern ng maraming Pilipino. Totoo. Hindi po natin sinasabi na lahat ng Pilipino ay kinakailangan magbigay ng pansin dito. Pero alam po ba ninyo na sinabi nga po ng mga siyentista, ng mga dalubhasa, ng mga pantas, kabayan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang panig ng daigdig, na kapag ka nawala ang mga pukyutan, ang mga honeybees, at ang ibang mga pollinators, ang ating pong kinabukasan ay mawawala ng halaga. Ibig sabihin, produksyon ng pagkain mula po sa mga bulaklaking halaman, mula po sa mga punong kahoy, mula po sa mga prutas, sa mga gulay na ating binibili at kinakain, kabayan, sa araw-araw, mga gamot na nanggagaling po sa mga halaman, herbal, at ang mga hayop na nakukuha natin at pinalalaki, ang mga isda na nakikita po natin sa ating karagatan at sa ating mga lawa at inaalagaan sa ating pangisdaan, sa aquaculture, mawawalang lahat kapag ang mga pollinators na kagaya po ng pukyutan at honeybee ay tuluyang mawala. Ganun kahalaga ang mga pollinators, kabayan, sapagkat sila po ang nagbibigay ng pagkain sa tao, nagbibigay ng pagkain sa mga hayop, nagbibigay ng pagkain sa mga isda, nagbibigay po ng halaga at buhay sa mga punong kahoy, mga inaalagaan po natin at pinararaming gulay at mga prutas at mga gulay na yung prutas lamang at saka yung iba pang mga bagay na itatanim po at kahit na mga damo, kabayan, na pinanggagalingan po ng mas maraming mahalagang herbal, halamang gamot. Mawawalang lahat yan kapag ang mga pollinators at mga honeybees, kagaya po ng ating binabanggit, ang pukyutan, ang mga bubuyog, kabayan, ang mga stingless bees, kapag yan ay nawala, kabayan ko, wala tayong kinabukasan sa mundong ito na ating ginagalawan. Sabi nga ng mga balitang tinanggap po natin, alam nyo, kahit na po yung mga prominenteng tao sa ibang panig ng daigdig, nagko-convert ng kanilang mga farms into production of honeybees, sapagkat pinababayaan nilang ito'y kumalat sa kanilang kapaligiran, sa buong bayan po nila, para manguha ng bulaklak, mga pollen, mga umo, at ito'y mailipat sa ibang halaman, at ang mga halamang iyan ay mamunga at magbigay ng pakinabang sa mga tao. Yan po, ginagawa po yan, nababasa natin. At saka alam po ba ninyo, sa ilang bansa, sa Europa,
Pagka nagpagawa ka ng bahay, mayroon silang ngayong batas yatang ipinairal. Kapag ka nagpagawa ka ng bahay, kinakailangan yung bahay mo may mga brick hive. Ano po? Brick, yung alagaan po, yung patutunguhan po ng mga honeybees at maglalagak po ng mga umo, ng mga pollen o mga honey. Batas po sa kanila yan. At alam po ba ninyo na sa ibang panig po ng daigdig, kabayan, marami na po ang kanilang ginagawa na paraan para po hindi po masalanta at mawala ang mga pukyutan, ang mga bubuyog, ang mga pollinators na tinatawag po natin para hindi po masalanta ang produksyon ng pagkain sa kanilang bansa. At kapag yan ay nasalanta po, sapagkat may mga pangyayari dahilan po sa pagbabago ng panahon, dahilan po sa kakulangan ng pag-iingat ng mga tao sa buong mundo, kabayan, ay namamatay po at nawawala, nababawasan po yung mga pukyutan na yan at yan ay mapanganib po hindi lamang sa kalusugan kung hindi sa kabuhayan ng lahat ng tao sa mundo. At sabi nga baka tayo yung nangyayari po sa ilang bansa na wala na silang makuhang mga halaman dahilan po sa patay lahat ng mga pollinators at kinakailangan mamili sila ng mga pagkain sa ibang bansa. Yan ay hindi dapat mangyari sa atin sapagkat tayo ay binigyan ng Panginoon ng napakagandang kapaligiran. Huwag lamang nating salantain, huwag nating putulin ng mga punong kahoy, huwag nating lagyan po, i-convert ang mga lupang ating sinasaka. Bigyan po natin ng pagpapahalaga ito sapagkat yan po ang pinanggagalingan at panggagalingan ng produksyon ng pagkain na kinakailangan po ng buong sambayan ng Pilipino. At yan hindi dapat mawala ang ating pamahalaan. Alam nyo, ang suwestyon ng ang ating palatuntunan ng ating alamin sa ating pamahalaan. Sana, kagaya po ng kinunan ko noon, nag-shooting po ako, nag-feature po ako sa Cagayan, sa Isabela, sa ilang parte po ng Central Luzon, sa ilang parte po ng Southern Luzon, sa Kabikulan. Ipinakita ko po sa kanila ang kahalagahan po ng mga insekto na kagaya po ng pukyutan. Kagaya halimbawa ng stingless bees. Ano po? Yung pong stingless bee na yan, nagkapagbibigay po ng honey, umo, at hindi lamang yan, kung hindi talagang pinasasagana nila ang mga punong kahoy sa mga kagubatan, ang mga halaman sa kabukiran, at ang ating pong mga itinatanim sa ating mga sakahan, kabayan, ay kanilang binibigyan ng alaga, kahalagahan. Yan po mga insektong ating binabanggit at isa rito ay ang mga pukyutan na kagaya po ng ating binanggit. Ngayon, kasagutan natin doon sa nagtatanong, bakit ba masyado mong binibigyan ng halagay ang mga pukyutan? Kung wala yung mga pukyutan, wala kayo. Ayun masasabi ko, wala tayong lahat. Our future depends on the existence of honeybees and other pollinators in this world of ours. Yan po masasabi po natin. Everything depends on this kind of insects na nagpo-pollinate po at nagbibigay buhay sa mga halamang atin pong kinakailangan. At yan sa palagay ko, from one guy like me, from one program to the others, sana po marinig ito ng ating pamahalaan na bigyan muli natin yung ginagawa po ng mga nasa Northern Luzon, kabayan. Nagpaparami po sila ng mga pukyutan para sabi nga po nila ay mapangalaga ng kanilang kapaligiran. At yan po ay sana gawing isang malaking proyekto ng ating pamahalaan para hindi po masalanta ang ating kapaligiran at makatulong tayo sa paghubog ng buong sangkatauhan, hindi lamang sa kinalalagyan po natin kung hindi sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, kabayan, makatulong man lamang tayo sa produksyon ng pagkain para sa lahat ng tao. At yan po ay isang bagay na ginagawa ng ating alamin at kasagutan ko sa nagtanong sa atin na bakit natin pinapahalagang masyado ang mga pukyutan o pollinators. Yan po ang ating kasagutan. Okay kabayan, ang inyong lingkod, Ka Jerry Hieronimo, muling nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisda at mga palatuntunang pangkabuhayan at ang pagpapahalaga sa mga pollinator, sa mga pukyutan ay atin pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. And may God bless this Filipino nation.